mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak at ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa Anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa Kanya ang poot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, minamahal kong mga kapatid kay Kristo. Siguro po, kung kayo po ay iisa-isahin ko sa araw na ito at tinanong ko po kayo kung bakit po kayo araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwang dumadalaw sa Quiapo at sa mga simbahang mga paborito nyo pong puntahan, marahil po madami po kayong iba't ibang mga magiging kasagutan na sa akin. Kasi ho, Father, meron po akong pinagdadasal. Kasi po, Father, meron po akong ginagawang panata na makakompleto po ng ganitong simbahan dahil po may gusto po akong wish na maitupad na sana ay dinggin ng Panginoon. Kasi po, Father, madami po akong mga kamag-anak at ako rin po ay mayroong dinadalang kapansanan o kahinaan sa buhay na ito. Iba't ibang mga dahilan na marahil totoo na kailangan natin at para sa atin. Pero meron po ba dito sa atin na magsasabi, kaya ulit-ulit akong pumupunta sa Quiapo, araw-araw ako nagsisimba at nagdadasal, dahil nararamdaman ko na kada nasa harapan ako ng Diyos, ang nararamdaman ko, ang Diyos na ito, hindi madamot sa akin. Hindi nagdadamot ng mga biyayang kaya niyang ibigay sa akin. Hindi nagdadamot ibigay yung presensya na kahit tao ay hindi na maibigay sa akin. Hindi ipinagdadamot yung kaligayahan at kapanatagan na hindi ko naman lamang maramdaman sa buhay ko paglabas ng simbahan. Walang pigil ang ating paglapit sa Diyos dahil ang pinaparamdam sa atin ng Diyos, hindi siya nagdadamot sa atin. Ito po ang isa sa mga magandang balita sa atin sa araw na ito. Sinabi po ni Jesus kay Nicodemo,
sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Walang sukat. Sa Diyos hindi uso ang pagtitipid. Sa Diyos hindi uso ang pagkimkim ng mga bagay. Sa Diyos hindi uso ang lahat tila bawal kunin. Kundi sa Diyos malinaw sa kanyang puso at isip na sa bawat isa sa atin, hindi siya mapagdamot sa pagbibigay ng kanyang grasya. Kaya tayo nagdadasal, kaya tayo naniniwala, kaya tayo lumalapit kay Jesus Nazareno, dahil kay Jesus Nazareno, hindi tayo nabibigo. Hindi tayo pinagtatakpan, lagi tayong binibigyan. Pero bilang mga tao, ano po ang tugon sana natin sa isang Diyos na hindi mapagdamot? Sa isang Diyos na walang sukat kung magbigay ng kanyang grasya sa atin araw-araw ng ating buhay. Balikan po natin yung nangyari sa ating unang pagbasa. Narinig po natin na sa madaming beses, ito pong buong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, makakarinig po tayo ng kwento patungkol sa mga alagad sa kanilang unang pagiging salamin ng pananampalataya. Makailang beses na po silang hinuhuli. Pero sa makailang beses na sila ay hinuhuli, hindi sila hihiganti ng kanilang pagmumura ng mga sakit, ng mga bagay na masasama o mga bagay na tila labag sa kalooban ng Diyos. Pero ang patuloy nilang tugon sa kabutihan ng Diyos kahit sa gitna ng pag-uusig, ang kanilang hindi mapagdamot na pagpapahayag din ng kabutihan ng Diyos. Pinagbabawalan na po silang magsalita tungkol sa Diyos. Ikinulong na sila dahil palagi silang nakikita sa lansangan na nagpapahayag ng pangalan ni Jesus. Pero dahil alam nila na hindi madamot ang Diyos sa kanila, hindi rin sila madamot na iparamdam sa mga tao na totoo ang Diyos. Diyos ay pag-ibig, mapagbigay ang Diyos, mapagpala ang Diyos. Sana po sa atin, ito po ang dalangin natin mga minamahal kong kapatid, na sa pagkilala po natin at sa paglapit natin sa Panginoon na hindi mapagdamot, lumabas din po tayo sa ating mga simbahan, sa lahat ng pook ng ating pinagdarasalan, na kaya din nating ipahayag sa mga tao na hindi tayo madamot, iparamdam sa bawat isa na mahal din sila ng Diyos. Dahil madami po ang tila makakapagsabi na hindi naman ako pinagbibigyan ng Diyos. Hindi naman ako pinakikinggan ng Diyos. Sa puntong ito, sa kasaysayan ng ating buhay at sa araw-araw ng ating buhay, hindi nagdadamot ang Diyos sa atin. At sana po, tayo ay labis na magbigay, labis na magpahayag na Diyos ay pag-ibig. Labis tayong magpaalala sa bawat isa, hindi nakakalimot ang Diyos at patuloy tayong pinagpapala ng Diyos.